ginagawa ko sa farming project ko. Operation. Circulate na yung tubig. Good morning, Monday. Please check muna. Wala pong casualties or namatay. Wala naman siguro. Wala naman kayang tumalon. Naglalagas ng dahon nitong aking alisay. Ang daming dahon na nilaglag. Pero naman silang oxygen. So okay. Mamaya pagka uwi ko, ito yung asikasuhin ko. Lilinisin ko po ito mamaya. Dapat kagabi, kaya lang pagka nagkasabay-sabay na po kasi kagabi yung mga ilaw, aircon, ayan, hindi kaya ng kuryente. Dito po kasi sa aking area low voltage, so nagda-drop down pagka binuksan pa natin tong motor nitong power spray. Nagda-drop yung voltage, so hindi ko na tinuloy kagabi. Mamaya na lang. So nakakatulan natin ngayon mga boss sa po tayo sa Pangasinan, back job. Ayan, back job tayo. Back job po tayo. Bali meron tayong panibagong gagawin. Meron tayong meron pong pinapaad pa si client doon. Kung tatandaan nyo po yung sa mga previous vlog ko doon, yung pong pinapagawa nila isa yung sa may garahe. So itatampakan po yun, tapos po-flooringan. Tapos yung bubong nung lutuan namin gigipain, tapos babaguhin. And shoutout sa UNO family. Ayun. Papalagyan ko mamaya kay biniling ko na lang kay Lolo Boy. Papalagyan ko po ng nung yero, may yero naman doon. Po kasi mainit. Baka mainitan na yung isda. Baka mainitan, so kailangan nila ng shade. Kahapon pala may namatay na dalawa. Yung lang, yung mga sila, mga 8 inches yung namatay, yung ganyan kalalaki yun. Dalawa yung namatay. So okay naman na sila dyan. Tapos marami ako nakuha may nakuha pa akong dalag. Meron pong dalag dito. Actually di po ako nagpakawala ng dalag dyan. Pero nung kahapon nga, nung paglimas namin, tapos pinabayaan ko, nung pagbalik ko, may nakita akong dalag na maano dyan, gumagapang. Siguro galing siya dun sa may bato. Nagtago nung nililimas namin yung tubig. So yun, tatanggalin ko yung mga predator tulad ng tilapia. Yung tilapia po kasi hinaaway nila yung mga koi. Tapos nag-aano sila, ayun tulad na yung maliliit na tilapia yun, mga similya po yun. Wala po akong pinakawalan na tilapia dyan. Si Lolo Boy lang yung naghagis. So sabi ko kay Lolo Boy, huwag niyang haluan. Yung mga iba pa naman dito, mga boss, buntis na or may itlog na. Baka mamaya mag-itlog sila dyan. Hindi sila mga itlog sila. So tara, biyay tayo sa Pangasinan. Alcala ang pagbabalik namin doon. Nandito na tayo, Alcala, Pangasinan. Pala yung mga kasama natin, Foreman Adobe, tsaka si Margar, Tata, One Ball, tsaka si Echo. Ayan mga boss, nandito na tayo. Ito po yung gagawin natin.
Yun, no? Ganda-ganda. Ayan, nung pong February 25 na blessing na po ito. Turnover na rin po natin yan. So yun mga boss, ito po yung ito po yung gagawin dito. Medyo mababa na po kasi ito. Kung mapansin nyo sa kalsada, ano na siya, napag-iwanan na, tumaas na yung kalsada. Para di mag-balance na yung step po dyan. Yan, halos siguro mga more or less mga 20 cm or 30 cm pa yung iangat nito. Hanggang dun, ipa-flooring po yan, iangat po. Tapos ito, yan, pinapag-iba na rin ni owner to. Babaguhin po yan. Oo, tanggalin nyo muna yung mga laman. Ayan, unti-unti na rin dinadala po ni ate yung halaman niya dito. Ang ganda nito. Ayan, ganda. Yung mga halaman na ganda. Dito tayo sa loob. Ay, si ate ang ganda ng puti. Ang ganda na. Ang ganda. Ito ang ganda nito. Parang plastic. Iba talaga pagka high ceiling po yung bahay. Lalong maaliwalas po siyang tingnan pagka mataas yung kisame. Buksan natin itong ilaw dito. Ganda. Hey Siri, turn on the lights. Yun, ganda. Hey Siri, turn on the lights. Ayan tayo, remote. Yung remote po yan. Ganda. Ito yung mga switches. So dito sa main house mga boss, tapos na po kami dito. Dito lang dito. High chair. Ilaw din yun. Kitchen. Ang linis, ang gandang tingnan. Chicken, dito ang kay Greta, pauli mo na lang. Mga boss, iwanan natin sila. Dadaan pa po tayo sa sa Tarlac project. Para maaga rin tayo makauwi, para magawa ko yung ginagawa ko sa farming project ko. Operation Linis Fish Pond. Kasi mamatay yung mga laga nating isda doon. So yun, ito i-prepare lang muna nila yung mga storm drainage bago na tayo magtambak.
Ayan, let's go. Ayan, nandito na po tayo. Dito po sa Tarlac. Ayan mga boss, si Sir Basti tsaka si Ate Luz. Sila po yung house owner nitong project. So yan, tama-tama, lunch na. Anong ulam natin? Nilagang baka? Baboy. Diba talaga kayo? Masarap yung ulam nyo. Kayo nito? Edmond. Ba nagbabaw si Edmond? Hindi sumasama sa korpo? Oh, sarap pa. Manok tsaka ano, spam. Lang tayo. Ayan, dito sa project dito mga boss, halos pa kompleto na po yung kanilang roof beam. So medyo madidelay yung pag-roofing natin dito dahil yung welder natin meron pa tinatapos. Siguro next week siguro pwede na dito. Actually pwede na magpabricate ng ng trusses dito eh. Papaset ko muna yung mga hamba, mga door jamb, para pwede na silang magplastering. Ayan, dito pwede na silang magplastering, mga sagad na sa mga sintada. Ayan, tulad dito kung nabuhusan na yun, pwede na magplastering. Ayan, kung makapansin nyo mga boss, mataas po yung nito, yung beam nito. So kung tutusin, pwede po maglagay ng loft dito si owner sa mga room nya. So kukunin lang yung maximum na height ng ceiling. So mataas po yung niya, yung pinaka ceiling niya, if ever na gusto nilang maglagay ng loft. So kung hindi naman, so siguro mga lang yung ating lalagay ng ceiling dito. Huwag na masyadong mataas, masyado namang okay kung ang ganda yung ceiling niya tapos maliit lang yung kwarto, napakataas masyado ng ceiling. So, at least mga 3 meters maximum, kagandahan lang po yun. Ayun, napakataas oh. Dito sa may living area, saka sa may kitchen. So dito sa area na to, mataas po yung ceiling dito. Maganda po dito dahil maluwang yung space. Tapos ano siya, open concept siya, na tagusan siya, wala siyang division or partition dyan. Yan. Tapos ito yung kanyang pinaka pantry area, and then ito family area. Tapos may CR doon, full bath po yun. Ibig sabihin pagka full bath, meron siya shower, water closet, and then lavatory. Tapos doon yung dirty kitchen. Pagka si powder room po mga boss, pag powder room, tinawag na powder room, pang ano lang siya, pang bisita lang, pang guest. Water closet lang siya, tapos lavatory, wala siyang shower. Ayan na siya. So di na rin tayo magtatagal dito mga boss, para di matapos ko yung dapat kong tapusin sa bahay. Dahil inaalala ko yung mga isda doon, baka mamatay. Dahil ano sila sa may swimming pool na portable. Mainit po yun dahil ano yun eh, rubber yun. Baka mainitan sila, mamatay yung mga isda, sayang naman. So yun. A few moments later. Ayan na mga boss, nandito na po tayo. Ayan, nilinisan na pala ni Lolo Boy. Ayan o, hindi ko expect na ginawa po ni Lolo Boy, nilinis niya. Tapos itong mga nilagay kong mga bato-bato na to, maliliit yan, tanggalin ko na siguro muna para hindi, parang luminis din. Balik ko na lang pagka nabanlawan na. Ayan o. So nilinisin ko ngayon, nilinisin ko muna mabuti bago ko patubigan. Tapos tinrim ko na rin yung halaman doon. Lalagay ko dito sa loob yung mga pinagtabasan ko. Kakainin din kasi ng mga isda yan. Naalala ko kasi mga boss, yan yung lagyan nila. Baka mamaya mainitan, so mamatay yung mga isda. So, kaya kailangan ko ng papatubigan ngayon to. Pahinga lang tayong konti, tatanggalin ko muna yung mga bato. Lalagay ko muna dito, babalawan ko muna, tsaka ko na lang ibalik.
Malinis na, okay na ito. At least magiging bago yung tubig niya, malinaw. Halos ano mga boss, kung hindi ako nagkakamali, magigit isang taon na po yung tubig niya nito na hindi ko pinapalitan. Yung filter niya, yan, nilinisan ko rin yung filter niya. Yung filter na lang, tapos okay na yan. So ayan, buti meron akong ano tawag dito, submersible na aerator para meron silang oxygen. Yan sila, oh. Malipat ko na. Yan, isa rin sa dahilan bakit ko siya din rin mga boss. Marami kasi ano, may nahuli pa kaming dalag. May dalag po diyan sa pan. Kaya isa rin sa cause na hindi nangitlog yung isda dahil nga mayroon silang predator diyan sa loob ng pan. May tilapia. Yung tilapia po kasi medyo ano yun. Tawag dito, inaaway yung mga koy. Matapang po kasing tilapia. Kaya yung mga dumami dito, tilapia. Marami kaming nahuling ano dito na tilapia na maliliit, which is hindi dapat sila dyan. Dapat kung koy lang, huwag natin haluan ng ibang isda para kung mangitlog sila, so sila lang dyan, walang predator na pwedeng kumain sa kanilang mga itlog. Tulad ng dalag na nahuli namin, ang laki, ang taba, pero wala po akong pinakawalan na dalag dito. Hindi ko alam bakit nagkadalag to. Pahinga lang tayo konti. Iaahon ko yung mga bato na yan para matpatubigan ko na rin. So ayun mga boss, pinatubigan ko na. Nalinis na rin, tinanggal ko yung mga bato. Hindi na ng tubig. Tapos lalagyan ko po siya ng asin. Ayan, ang paglalagay po ng asin sa ano, sa aquarium or sa pan, sa tangke. Pagka po stress yung isda, halimbawa bagong palit yung tubig, tulad yan, bagong palit yung tubig. Nakakatulong po sa isda yan para mabawasan po yung stress. Tsaka ano din, maiwasan yung sakit din ng isda para sa mga parasites, white spot, itch, yung itch o white spot, ayan, mild fungal infection sa mga ilang bacteria. Kaya maiwasan din po yun. So lalagyan ko siya ng asin. Ito yung asin. Malaking tulong po ito lalo na sa mga ganyan sitwasyon. Ito, kalahating sako. Lalagay ko lahat to. Bali kahapon din nilagyan ko to. Itong pinaglipatan nila. Nilagyan ko rin siya ng asin. Ito lalagay po natin to para mabawasan yung stress ng isda. Yan. Kakain lang natin siya rito. Asin. Ayan, alas 5 nung pinatubigan ko to. So isang oras na. Mag-iisang oras na. Ayan, medyo malalim na rin na po. Siguro mga isang oras pa, pwede ko nang pakawalan sila. Hindi ko na muna lalaliman yung tubig. Sakto lang magkatubig yung filter. So pwede nang nilagay. Tapos nilagyan ko po sila ng yung halaman dito.
So if ever na gusto nilang mangitlog, so dito sila mangingitlog. Tinanggal ko na yung mga ano, hindi ko nalalagay yung mga tilapia rito. Biruin nyo, nakakuha kami ng tatlong tilapia ng ganyang kalalaki. Kaya siguro ayaw nila mangitlog dahil meron pong predator na kasama. Maya pwede na natin pakawalan siguro. Sila, oh. Babawasan ko ng tubig to para makuha ko po yung mga isda. Medyo malalim eh. Mamaya pagka medyo ano na yung tubig, tapos lilipat ko doon. Silipin muna natin yung nalinisan dito. Ayun, no? Ayun mga boss, pinalinisan ko kina Margar nung kapon. Ayan. Kanatayo to, iipunin ko sa isang pwesto, susunugin para ma-maintain ko yung ano dito, yung damo, para hindi masyadong lumalabong mga boss. Para pagka nagkatubig dyan, sa tagulan po nagkatubig po dyan. So pagka nagkatubig dyan, so meron tayong ano dito, spot. Pwede tayo mamingwit dito, or magtiksay, or mag-umang ng ano, na lambat pagka malinis po yan. So pagkikinabangan ko rin yan pagka malinis po dyan. I-maintain ko yung ano niya, yung linis niya. Nung nakaraan kasi medyo masukal po dyan, although may nahuhuli din naman po isda, kaya mas maganda talaga malinis. Siyempre pagka malinis, maraming isda na pupunta dyan. Madali ding mga isda pagka malinis. Nagkakatubig po yan pagka tagulan. Ayan mga boss, shoutout kay boss Reynaldo Emasa. Tapos pinapabati po niya yung kanyang anak, pag-greet ng advance happy birthday, happy 14th birthday sa anak ni boss Reynaldo Emasa na si Resha Gail Emasa sa March 8. Ayan, sa March 8 po, birthday ni ni Resha from Papa Reynaldo Emasa. Ayan, happy birthday daw sabi ng papa mo, Resha. Nasa ano po si boss Reynaldo nasa Saudi Arabia, Damam, Saudi Arabia. Tapos shoutout din kay Katropa Vlogs. Ayan, shoutout po Katropa Vlogs. Siguro sa bukas pwede na sunugin to. Iipunin ko sa isang area. At maganda rin po yung malinis. Hindi rin basta-basta nakakatawid yung mga ahas, lalo na dito sa area na to mga boss, yung masukal dyan. For sure po meron po mga ahas dyan. So dyan malinis, so hindi maglalagay dyan yung ahas. Although dito naman sa farm wala pa naman akong na-encounter na nakahuli tayo ng ahas dito. Meron yung ahas tulog, ayan maliit lang. Yan, nakahuli na ako ng ahas tulog lang. Mag-alas 7 na, halos 2 oras na po. So pwede na pakawalan, malalim na. Halos siguro mga 1 feet na. Ay, lampas na. Ano, hindi malalim na po yan. So pwede na natin silang pakawalan. So hanggang dito lang lalagyan ng tubig, hanggang dito lang po yung water level. Hindi ko masyadong lalaliman para may chance silang mangitlog. So ginawasan ko lang yung tubig nito. Ano silang daan pa. Yung pinakamalaki oh. Orange, siguro mga nasa 5 kilo may na siguro yun. Wala na natin. Ayan mga boss, nailipat ko na lahat. Natira na lang dito yung mga tilapia maliliit. Ayan, oh. Yun po yung nahuli ko dyan. So dito
Puro coin na to. Hindi ko na nilaliman yung tubig. Dati po hanggang dito yung tubig niyan. Halos hanggang baywang. Ngayon, ababaw na lang para kung gusto nila mga itlog. Meron na po kasi ako napansin ng mga buntis. Tulad yun, laki niya, no? Ang laki. So, lagyan natin sila ng ano, pangitlogan na ganyan. Hanggang tuhod lang yung tubig niya. So, sila mga itlog. Meron dito para sila mga itlog. Isa rin yung filter. Nag-circulate na yung tubig. Okay, problem solved na. Okay na tayo dito sa ano, koi pan. Asan na yung isa? Malinaw na ulit yung tubig nila. Sa may git, ano po, 60 pieces may git.